I just want to be where you Good morning. Sa ibang mananampalataya, ang buhay Kristiyano o pagsamba ay nagiging rutina. Gigising sa umaga tuwing linggo, isusuot ang pansambang damit. Pupunta sa simbahan. Upo sa parehong pwestong upuan tuwing linggo. Aawit ng parehong praise and worship songs. Monotonous, paulit-ulit na aktibidad. Kahit ang kanilang daily devotion o quiet time, babasa ng isang chapter sa Biblia, then maikling panalangin, then tapos na. Nagiging ritual, traditional, at nakasanayan na ang kanilang buhay Kristiyano. Buksan po natin ating Biblia sa Mateo 17:1-8. Ganito po ang nakalagay. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at nagdingning sa kaputian ang kanyang mga damit. Nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, nakikipag-usap kay Jesus. Verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula roon, may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Verse 6, nang marinig ng maaalagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatera pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo at huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat sa pagkakataong to at narito kami, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, magpala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 2.5 years na nilang kasama si Jesus. Naging pamilyar na sila na kasama si Jesus. Then isang araw, isinama niya ang kanyang 3 alagad. Umakyat sila sa bundok. Habang naroon sila, nagbago ng anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdigning ang kanyang mga damit. Sometimes ganun din tayo. Nakita natin at nadama natin ang presensya ng Diyos kaysa dati sa ating pag-worship sa Panginoon, sa ating devotion. And para bang ayaw na natin umalis sa presensya ng Diyos. It's great to be in the presence of God. Ito ang pinakamagandang eksperyensya na mararanasan ng isang Kristiyano, ang madama ang presensya ng Diyos, na para bang ayaw na nating umalis sa presensya ng Diyos. More than anything in this world. Nasabi niya sa Psalms 84:10, isang araw lang sa iyo ay higit pa sa 1,000 taon sa iba. Nais ko pang maging tagabukas ng pinto ng iyong tahanan kaysa manahan sa tolda na masasama. Dahil sa presensya ng Diyos, may kapayapaan, may pag-ibig, may acceptance, at may kabanalan. Sa presensya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kapahingahan, nakakapag-reflect din tayo, at nare-revive tayo, at nare-recharge tayo. Kagaya ni Pedro, nasabi niya, Lord, mabuti narito kami. Na para bang ayaw na niya umalis sa presensya ng Diyos. Pag naroon ka sa presensya ng Diyos, ito yung pinakamagandang feeling sa lahat na nadama mo. Na para bang ayaw mo nang umalis sa presensya ng Diyos. At habang siya ay nagsasalita, isang tinig ang kanyang narinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya.
Habang tayo nasa presensya ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos. Makinig tayo sa Diyos. Dahil doon, lalago tayo ang ating spiritual na buhay. We all need a mountaintop experience. Kung pwede araw-araw, hanapin natin ito. Tuwing magdi-devotion tayo, nalalapit tayo sa Diyos. Nalalapit tayo sa Kanya. And we must treasure it dahil kailangan natin to. Pagbaba natin ng bundok, ito ang magpapastrengthen sa atin, sa ating paglalakad dito sa mundo. Marami tayong mga stress, marami tayong mga problema, pero pag na-experience natin ang presensya ng Diyos, tuwing magdi-devotion tayo, lumalakas tayo, nare-recharge tayo. Bababa at bababa tayo ng bundok. Yun ay glimpse lamang kung ano ang mararanasan natin sa langit. Ang presensya ng Diyos, ang acceptance ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na nararamdaman natin tuwing nakakasalamuhan natin siya. Yun lang po, at nawa lahat kayo na pagpala ng Diyos. I just want to be where you are, to enter boldly in your presence.